sadyang ganyan ang tao. Iba't iba ang pananaw, iba't iba ang pandama, ang karunungan at kalooban. Tulad ng mga pinahayagan, mga pilosopo at mga nakinig, mga nakadama at walang nadama, mga nakikipagtotoo at hindi makatotohanan. Kaya itong mundo hindi magkaisa ang tao, sapagkat iba't iba nga. Bakit nga ba? Kaya namang gawin ng Ama. Sa isang iglap ay patayin niya yung mga lumalaban sa Kanya. Sa isang iglap ay kaya niyang ialis sa pananaw niya ang lahat ng masamang nilalang niya. Bakit kaya hindi niya pagawin? Bakit kaya hindi niya ginagawa? Sapagkat nga ang Ama ay hindi katulad ng tao na kapag hindi niya gusto yung kapwa niyang nakikitang yun, ayaw niya nang makita sa landas niya. Kung may kakayahan siya, gagawa niya ng paraan, gagawin niya ang paraan para mawala na sa landas niya. Ngunit ang Ama, kahit hindi niya gusto ang ginagawa mo, inaapuhap ka pa rin niya. Minamahal ka pa rin niya. Itinutuwid ka pa rin niya kahit hindi ka nakikinig sa Kanya. Hinahanap ka pa rin niya kahit lumalayo ka't nagtatago pa. Sapagkat ang gusto niya, madama mo siya, makilala mo siya, upang mapatotohanan ang binigkas ng anak na ibinaba sa lupa at pinagharian ng Espiritu niya, yaong buhay na walang hanggan. Ngunit hindi nga ito tatanggapin ng lahat. Kaya maraming tanong, paano magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan, nabubulok na nga ang katawan, nagkakalasog-lasog na nga at nagkakahiwalay ang mga buto. Ngunit paano ka ba nabuhay? Ba't di mo maalam yan? Hindi mo nga malalaman sapagkat wala ka pang kaalaman. Kaya nga pinaaalam. Ang Espiritu ng Ama ang bumuhay sa iyo. Kaya ayaw niyang madungisan ang Espiritu niyang iyon. Sapagkat ang Espiritu niya na yon ay banal na nagmula sa isang katauhan nang siya'y bigyan ng buhay. At nang dahil sa mapanlinlang na kalaban, nadungisan ng kasalanan ang kabanalan. Kaya naman ngayon sa panahon ng kanyang Espiritu, yung nadungisan na yaon, gusto niyang pakalinisin. Gusto niyang pakahugasan ng banal na dugo na hinandog ng anak. Wala na nga sa harap mo yung dugo. Kaya naman ang Espiritu niya ang nagpapakatotoo ngayon sa iyo na kung dadamhin mo, matututo ka, makakadama ka, magaganap sa iyo ang makilala mo ang Espiritu ng Ama mo at madarama mo na mahal ka, makikilala mo, kaya mararamdaman mong mahalaga ka sa Kanya. Ngayon, magkanda irat-irat man ang mata ni Apo Kunching, magkanda luwa-luwa man ang kanyang dila, kung bingit bulag, walang maririnig at makikita. Kaya naman ang may pag-apuhap at may gustong makinabang, hinahanap kung papaano sila magliliwanag. Kaya tulad ng gamo-gamo, pumupunta sa ilaw, kahit na marupok ang kanyang pakpak, patuloy siya sa liwanag. Kung gayon lang ang tao, magliliwanag na totoo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang nagnanasa ng kaligtasan ay tumanggap. Ang umaayaw, mabulok ka. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo
niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan, may magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Purihin ang Ama. Salamat, mahal na Kapitan ng Ilocos. Salamat sa iyong ginawa. Kung paano ang iyong ginawa na yan, balik ng Ama na higit pansiksikliglig at umaapaw sa iyo. Kaya nakaparito ang mga kababayan mo. Pagarian kang lubos, gantihan ka ng higit pa sa iyong ginawa. Tandaan ninyo, ang posong pinagdaraanan ng tubig, kapag ito ay wala ng mahigop, gumagawa ng paraan ang may-ari para huwag siyang katigangang maroon at mayroong masalok. Sa Makatwid, ikaw ang dinadaluyan ng tubig para sa iyong mga kapatid. Pababayaan ba ng Ama na ikaw ay matigangan? Tandaan ninyo, ang dam, kapag sinarado, pinatay ito, wala nang dadaloy na tubig sa mga gripon nyo na mga nawasa sa mga dukid nyo na kailangang mag-ani kayo sa Makatwid. Kaya pinangangalagaan ngang huwag matigangan niyaon dahil marami siyang sinusuplayan. Kung magkagayon at totoong kilala mo ang Ama, hindi kaya magtitiwala kang dahil ikaw ang pinagmumulan ng pagdamay sa kapwa mo. At kung totoo tapat ka, pabayaan ka kaya niya. Pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Kaya lang matitigang kung patay na. Tama ba? Subalit, pawang katotohanan, kung batid nyo lamang at tuwirang kayo'y nakatanggap, mapapatotohanan ang sakit sa inyo'y lahat na inuulat, sapagkat hindi tao ang naghahayag. Tao, kaya nga may sinasambit akong kaiba sa salita nyo, upang kung pagtiwalaan nyo'y mabuhay sa inyo, upang kung nabubuhay sa inyo'y maganap sa inyo, upang kung naganap sa inyo'y nagpakilala sa inyo, ang buhay na di nyo nakikita, ngunit suma sa inyo. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't ginagamitan ko ng talinghaga ang aking mga salita upang aking patotohanan sa inyo dito sa lupa na kung ganang katalinuhang pangtaong sa inyo'y lumuwal, wala kayong maririnig ng manumang kataga. Kaya't sumukat kayo nang makaarok kayo. Di pa ng palay ay batid nyo, ngunit ang di pa ko, di maaarok nyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Tunay na tunay pong buhay na buhay ang Diyos. Mga taga-Ilocos, nako, may baong kayo niyan. Mother, hindi natin. Pasensya na kayo na naman yan. Puro pasensya, no? Kami po ay pagdating sa Ilocos, para kaming mga tunay na
Para ba yung kaming mga ibon na kinukurukan? Pinakakain kami na pinakakain. Pagdating naman nila dito, ginugutom sila. Pero alam niyo po, talagang ganyan. Wala akong magagawa, no? Pag naawa ako sa sarili ko, kaya ako po hindi naawa sa sarili ko. Sapagkat pag naawa ako sa sarili ko, baka maawa nga ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya wala po tayong magagawa. Mahirap po yung inyong binigay na pinuno ng, hindi po ako ang puno, ha? Hindi ako ang pinuno. Kumbaga sa gawain lang ito, hindi ko kayang mamuno. Hindi ako pwedeng pinuno sapagkat ako'y walang karunungan. Ngunit ang ating pong nagbalangkas ng gawain ito ay ang ating pinaka-Diyos na totoo. Na kaya lamang po ako may nabibigay sa inyo, binigay ng libre, pinamamahagi ng libre, kaya tayo po'y puro libre. Kaya ilibre nyo rin ako. Kung gutumantiyan nyo, pasensya kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngunit, sabi nga kung pinabatid nyo lang, meron namang bigas, kaya lang may dala naman siguro kayong isda. Pag salusaluhan nyo yung isda nyo, buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal. Kumusta ng mga isda? Kumusta ng mga isda sa Ilocos? Sariwang mga isda. Ang sarap po ng isda doon sa Riwa. Kumusta na anak? Ha? Naku, nakarating din sila. Talagang ganyan. Huwag na tayong magpaiyak. Ano? Baka pag may sinabi ako, mag-iyakan pa kayo Kaya wag na. Pero gusto ko sabihin sana naganap ito nung buhay pa si. Kaya lamang nasa kabilang dako ka man kung saan ka na naroroon. Tanging Ama lang nakakaalam. Ngunit batid ko, kapiling mo na siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakasarap Napakasarap. Kaya mas mabuti yung bago ka namatay nakapaghanda ka, naihanda yung sarili mo. Dahil totoo po. Tingnan mo nga. Yung nagpakilala sa'yo, patay na. Ikaw, buhay pa. Ano po ibig sabihin? Tingnan nyo nga po. Ano? Tama ba ga? Kayo buhay na buhay. Yung pinagmula ng yung naging daan eka nga. Ayun, pero masaya siya. Sana kamtin mo rin yung nakamtan niya. Kaya habang may lakas ka, may buhay, gawin mo rin yung habang may buhay. Kilalanin mo pa. Sabi nga ano po? Alam niyo po ba? Sige po. Sinong bungi sa inyo dyan? Sinong bungi? Minado agad siya. Tingnan ko po ang bungi mo. Hindi ba mahirap kumain pag bungi? Ha? Mahirap ding magtiwala yung taong bungi papananampalataya. Totoong-totoo po yan. Hindi niya malalasahang masarap. Lalo na pag ngumunguya ka ng matigas. Hindi ka ba nahihirapan? Di gusto mo puro malang. Di gusto mo puro malambot na lang para mabilis lagukin lolokin ganun nga lang po. Gusto ng tao lahat madalian mabilisan. Ayaw yung pinaghihirapan. Ang pagliligtas po ng Panginoon hindi sa madali niyang paraan nakuha. Pinaghirapan niya yan masyado sa katawan niya. Para ka namang hindi nakakakilala. Eto nga nakapako siya Hanggang ngayon ba nakapako pa rin ang tingin mo sa kanya? Abay, wag mo na siyang ipako. Kaya pababain mo na siya.
Eh, paano buwa po, Kunching? Pabababain ko, saan ko siya papupuntahin? Papasukin mo na siya dito. Dito. Eh, pinapasok ko naman po. O, sus. Eh, di sana kung pinapasok mo na di dapat tawa nga po kayo, tawa. 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 Eh, bungi po ako, kaya po ako hindi makatawa. Nako, alam niyo po, pag bagong bunot ang ngipin mo, di ba dumudugo? Pag natuyo na ibagang mo, at matigas na, wala ka nang nararamdaman. Pwede na siyang salpakan ng pustiso, no? Tama po ba? Eh, ganun lang din naman po ang pananampalataya na pagduduguan ng puso mo bago mo siya makamtan. Subalit kapag nakamtan mo na, nako, kay sarap-sarap na. Para ka na lamang, sabi ng kapwa mo, tingnan mo nga yan, kahit mayroong iniisip, sabi niya lang kanina, may problema siya, ba't ngayon humaharo? Sino nagbibigay kapanatagan sa'yo? Ang Diyos mo, ang pumapatag ng isip mo, ang pumapayapa ng isip mo, ang nagbibigay kalmante sa puso mo, para ikaw ay huwag mabalisang anak niya. Kaya naman, dahil sa ginagawa niya na yon, akala ng kapwa mo, hindi mo iniisip. Ngunit ang wala silang alam, pag nag-iisa kayo umiiyak. Ngunit sa pag-iyak mo, karamay mo'y Diyos mo. Kapag nakita ka niya, at nasabi mo, Panginoon, hindi ko kaya. Kaya ko yan, anak. Sulong, kaya ko yan. Kaya mo rin. Buhay ba, Ama? Mga mahal, pawang katotohanan, hindi nyo po maaarok ang sinasabi kong ito. Hindi nyo rin matatanggap ang sinasabing ito. Hindi nyo maunawaan ang sinasabing ito, kundi kayo magpapakatotoo. Kaya kailangan ay magpakatotoo. Kanino? Kaya po, Kunching. Sa katabi mo. Sa kaharap mo. Kanino? Sa hindi mo nakikita. Ngunit, papasok siya sa iyo upang lahat ng sugat mo ay gamutin niya. Upang lahat ng hirap mo ay pawiin niya. Upang lahat ng lumbay mo ay aliwin kanya. Pagalaking kabagat. Upang ang lahat ng kahinaan mo maging kalakasan mo. Ginawa ko na po yan, di naman nangyari sa akin. Aba, sulong. Hindi si Apo Kunching ang mananagot sa iyo dyan. Ang tunay na Diyos na pinakikilala ni Apo Kunching, ngayon, hindi rin si Apo Kunching ang may kasalanan sa sinabi mo. Ikaw rin, kaya ikaw rin mananagot. Buhay bang Ama? Sapagkat, pakatandaan po ninyo, pag nakipagtotoo ka, nako, talagang napakahirap kausap yung hindi ka maunawaan At sadyang napakahirap kausap yung hindi ka matanggap At sadyang napakahirap yung ikaw ay ginagalit Ngunit alam nyo po ba, yung mahirap na yaon, ibigay mo sa Ama. Hindi mo kaya. Di siya na lamang. Dahil naman nagpapakatotoo ka sa Kanya, ang sabi niya, sige anak, ipagkatiwala mo sa akin. Purihin ang Ama. Ganon siya. Sagip siya ng sagip. Lagi siyang sumasagip. Hindi katulad ng tao, bahala ka dyan. Kaya naman, dahil sa kanyang kabutihan, kapag nasumpungan mo siya, anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman ninyo? Hindi nyo alam, muwi na tayo. Mga minamahal, muli po, sa patnubay at kagalakang kaloob ng Ama, naway makilala nyo lahat kung sino siya. Naway makilala nyo kayong lahat kung sino siya. Sa inyo pong lahat, patnubayan kayo ng ganap na pangunawa, ganap na pandama, ganap na pagtanggap, ganap na kapuspusan ng liwanag sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos Ama at Diyos Anak. Pagpalain kayo. Ay, naku po. Masaya ba kayo?
Tingnan ko nga, anak. Tingnan ko nga dyan. Wow, medyo malambot na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ako rin malambot na. Ay, Diyos ko po. Ay, wala na pala. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Nung pong madapa ako, iwari ko, tingin ko kay Arlene, parang gustong umiyak na matawa Hindi ko, sabi niya siguro tinitingnan ko po siya, parang gustong maluha, nangingilid ang luha, pero gustong matawa. Ay, siya po natapa. Pero alam niyo po ba, kung ano nararamdaman ko nung oras na yon? Sabi ko, salamat po, Diyos ko. May pakikita ka na namang hiwaga sa buhay ko. Napakahiwaga po ng Diyos, ano? Nalaman niyo na po ba kahiwagaan niya? Diyos ko, yung bang humihinga kayo, hindi pa mahiwaga yan sa buhay niyo? Subukan niyo hindi huminga, wala nang hiwaga kayo na makakamtan. Sapagkat ang Diyos ay para sa mga, kayo po ba'y buhay? Diyos niyo siya. Totoo po ba kayong nakakatawag sa kanyang Diyos ko? Tingnan. Ay, matik na ako masamid ng laway. O ikaw anak, kumusta ka na? Hindi na siya sumuka. Dahil buhay ang Diyos, di masaya na po kayo. Hindi po ba kayo masaya? Naku naman, ikaw naman. Kumbaga sadya pong sa mga tao mayroong malambing, ano? Pero yung paglalambing, dalawang klase yan may nakakainis at may Ano po yung nakakainis na paglalambing? Yung ginagawa niyang lumpo yung sarili, ano? Yung ginagawa niyang parisado yung katawan niya. Pero yung malambing na laging sinasabi, kumain ka na ba? Uy, pagod ka na ba? Tsaka yung nakatawa, baka naman, pagod ka na ba? Hindi lambing yun, ano? At tsaka, ano pa? Yung, tumigil ka na muna, magpahinga ka. Pero yung, pakiabot mo nga yun. Sabi, bangon mo nga ako. Nakakasawa yun. Diba? Pero yung lambing na, sige na, tama na muna. At ako naman dyan. Kasi pagod ka na Sarap nun. Pero yung sabi, abutin mo nga. Sarap batukan. Buhay po ba, Diyos? Alam nyo ba, ayaw din ng Diyos yan, nakahirati na lang kayo sa ganon. Kaya mo naman, ayaw mong kumilos. Lagi mo sabi, kasi may sakit ako kasi may sakit ako hindi ka na nakalaya sa sakit mo. Buhay po ba ang Diyos? Nako, huwag nyo pong gawing dahilan ng sakit nyo. Bagkus kahit may sakit kayo, maging matapang kayo. Bagkus may sakit man kayo, maging matuto kayong matapang sa matapang pa. Sapagkat yun ang magpapalakas sa inyo. Tandaan po ninyo, huwag po ninyong gawing katawa-tawa. Sapagkat ito'y katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, sabi mo, kasi may sakit ako Kaya, masakit po yung ulo ko. Kaya hindi ako maglilingkod ngayon. Pabayaan nyo na po sa alagad ako titingin at baka magalit kayo sa akin. Sila po magalit man sa akin, takwil nila ako. Pag tinakwil po nila ako, bahala sila.
Naku, Eka, apo, pahalik na. Kasi kaya nga ngayon lang po ako kasi po kasi po. Ganun ba? Sige, sige. Ano naman sasabihin ko? Baka pag sinabi ko, sinungaling ka. Hindi, magagalit nga. Mga kapatid, mga minamahal, tandaan po ninyo. Subukan nga ninyo. Umiika-ika ka, maglingkod ka, makinig ka ng salita. Pag tindig mo, mawawala ika-ika mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lang, huwag yung pinilit ka. Hindi yung sinabihan ka pa, kundi kusang loob mo, nanggaling sa puso mo. Walang nagsabi sa'yo, kundi mismo ikaw ang nagsabi sa sarili mo. Sige, pag hindi nawala sa'yo yung masakit mo, tagain mo ako. Baka pag tinaga mo ako, inaangat mo pa lang Buhay ba ang Diyos? Sige mga alagad. Sino ba pinaglilingkuran nyo? Si Apo Kunching. Naku, wag na kayong maglilingkod kung si Apo Kunching. Pakiusap. Wag na kayong maglilingkod kung kay Apo Kunching lang kayo mahihiya. Kung kay Apo Kunching lang kayo manghingi ng pasensya. Kung kay Apo Kunching kayo miya't-miya nagsasabi, pasensya na po, pasensya na po. Wala naman akong pasensya. Ang Diyos ang maraming pasensya. Kaya ako'y tatawa lang sa inyo dahil di kita pasensyahan. Dahil wala akong dapat ipagpasensya. Ano sasabihin ko sa inyo? Hindi bahala ka. Kung ayaw mo, di huwag. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ano po ibig sabihin nun? Kaya ikaw, anak, pag ayaw nilang magdasal, kayo na lang dalawa. Pag ayaw pa rin nila, kayo pa rin dalawa. Pag ayaw pa rin nila, kayo pa rin dalawa. Tandaan ninyo kung kayong dalawa nakikita ng Ama. Pag nagbigay ng biyaya, kayo lang dalawa. Buhay ba ang Ama? Nako. Hindi po ako nagbibiro. Kung ayaw nyo pong maniwala, di huwag. Pero huwag kayong magagalit. Ano po? Sinasabi ko lang ang totoo. Sige, may tatanong ako sa inyo. Kung hindi yan totoo, sige. Halimbawa, nag-aya ka. Hoy, kapatid, halika. Tayo ngayon ay magtanim. Ayoko eka. Baka mamaya walang tubig eka Hoy, kapatid, tayo ngayon ay sumabog. Hindi na eka. Pero ikaw tumuloy ka dahil may pagtitiwala ka sa Diyos mo. Nung makalusot, umani ka. Ano sasabihin ng mga inaya mo? Buti ka pa. Sayang. Ganon din ang nagsasakripisyo sa kabutihan. Pagtawanan ka man ang pagtawanan, hamakin ka man ang hamakin, at layuan ka ng kapwa mo. Basta ituloy mo ang sayong alam na mabuti, ang Ama mo ang nakamasid, nakatitig, nakikinig sa'yo. Kaya lang, huwag dahil ginawa mo yun, nagmagaling ka, nagpapasikat ka, para mapuri ka, kundi gagawin mo yon dahil dito nagmumula at totoo mong naramdaman ang Diyos mo. Sigurado, pag kumain ng tinapa yung kapitbahay mo, ikaw tinapang bangus siya galunggong lang. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinatahak. Sabi ng tao, paano pawang katotohanan ng tinatahak niya? Sabi niya, magsisimba ako ngayon. Sabi niya, may dumating na kaibigan. Naku, eka. Iiwanan mo ba eka ako? Kararating ko lang. Aalis ka ba o hindi? Kapag ang Diyos mo, ang pinangakuan mo, dadalawin. Kahit sino pa ang dumating, iyong iwanan. Sapagkat ang Diyos mo ay nakikinig sa lahat ng iyong sinasabi. Ang Diyos mo ay nagmamasid sa lahat ng iyong ginagawa. Kung inuna mo siya kaysa sa iyong kaibigan, pahihintay ka doon at pagdating, tsaka kayo magkwentuhan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kung hindi ka niya hinintay at nagalit,
Ang Diyos mo naman ay natuwa sa'yo, saan ka lalagay? Sa kaibigan mong nagalit o sa Diyos mong natuwa? Ba, kapag ikaw ay nagkasakit, hindi kay tatawid nitong kaibigan mong ayaw mong magalit. Pero ang Diyos mong sa'yo'y nalugod. Sigurado, itatawid ka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, magnilay kayo, magbulay kayo. Sawa na ba ang tenga nyo? Sa totoo lang, kung tuwan-tuwa ang puso nyo, gustong-gusto nyo, walang katapusan. Ngunit kung inip na kayo, tama na po Kunching, bingin na ako dyan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Magsiuwi na kayo. Gusto na po ba ninyong umuwi? Minsan nakakatawa Pasensya na po. Kasi po hindi ako nakabalik. Taga saan ka ba? Taga dyan lang naman po sa San Miguel. Wow. Taga Ilocos ka ako area. Pag nagpunta ka ng San Miguel, nakalimang balik ka na, nagbibiyahe pa ka ako ang Ilocos. Ano po ngayon ang palagay nyo? Ano po palagay nyo? Sa taong mapangatwiran, sa taong maraming dahilan, nakikita po ba yung kaliwanagan? Tandaan po ninyo, kapag ang tao'y maraming dahilan at maraming katwiran, kailan may di niya matututunan ng tunay na kalooban ng Ama. Hindi naman po, Kunching, ikaw magbibigay sa akin nun. Kahit po hindi ako pumupunta rito, ako naman po hindi tumitigil sa pagkilala sa Diyos. Correct ka dyan, sabi ng tao. Gayon ba? Sulong, sukatin mo. Sukatin mo. Hinahamon ko kayo. Yung naramdaman mo noong kalakasan ng espiritu mo dahil binubusog ka ng mga salitang pinakikinggan mo at ginugusto mo. At ngayon pagpantayin mo sa ayaw mo na kung parehas ito. Saan mo ngayon kinuha yon? Kay Kunching. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sinungaling. Tunay na sinungaling. Sapagkat kung si Kunching din, hindi niya ito gagawin. Kung siya rin ay mangangatwiran na katauhan. Sapagkat walang taong gugusto ng ganito. Walang taong magtitibay sa ganito. Walang taong araw-araw ay gagawin ito. Kaya nga lang nagagawa ito kung bakit ito'y nagagawa at ang pasubali ba't nagagawa? Dahil di sa pagkatao, sa makatwid. Kung tunay kayong nasa ito at nasa muyaan, ngunit ang Ama'y nasa mo rin, kailan may di ka maliligaw sa katotohanan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. O gayon pala, bakit marami ang nagsasabi, dasal naman po ako ng dasal, simba naman ako ng simba, hindi ko nadama yung nadama ko, na ngayon ay nararamdaman ko, paano ito mabubuhay at tatagal? Sa katamaran, sa kadahilanan, sa pagdadahilan, sa pangangatwiran, hindi gayon ang Ama nyo. Pakatandaan ninyo, ang Ama nyo'y si totoo, kaya't nakikipag totoo. Kaya't kung kayo rin ay totoo, mapapatotohanan ding buhay ang kinilala ninyo. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, o ang katwiran nyo, kasi may dahilan, kasi ganito at ganyan. Sino ba may gusto niyon? Tao bagang na may kagustuhan. Nagkakamali pa rin kayo sapagkat walang gumusto niyon at gugusto ng ganito, gugustuhin niyan. Maliban ang katuparan at kaganapan sa inyo, ginusto ninyo. Kaya't paano ninyo sasabihin kapwa nyo tao? Halina kayo mga mahal ko, bulayin ang tinuran ko. Magtanto kayo, magnilay kayo, magbulay kayo. Huwag ninyong paarok ang di kayang arukin. Subalit ang Ama, namnamin niyong tuwiran.
mababatid niyo ang kanyang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Yamang naituran mo na, Ama, ang marapat sa kanila. Tanging ikaw ang nakarinig ng lahat ng iniluwal. Sa daigdig na ito'y nilahad at inulat sa pamamagitan ng iyong kaloob. Tao man ang ginamit na tulad din nila, ngunit kung di babatirin at di nila mababatid, parang nagdaan lamang sa iyong hangin na nilikha sa daigdig. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Tayo na. Milera po kayo.